kaibigan, nais kong magbahagi ng konting mensahe ng Panginoon. Marahil sa inyo at iba't ibang pananaw, at marahil may mga kayo mga pinagkakabalahan sa buhay, at nais kong ibahagi sa maikling salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon na nag-uudyok at nagbigay sa akin na mag-vlog at nakakaabot, magamat hindi man ako nakaka-attend sa mga ibang gawain. Ang nais kong ibahagi na bugso ng aking damdamin na ipahayag ang salita ng Panginoon. Nais ko ipahatid sa iyo, kaibigan, kung ano man yung pinagdadaanan, ay hindi ka nag-iisa. Lagi mo isipin, kapatid, huwag kang kampante sa iyong sarili. Manalig ka sa Panginoon, sapagkat pagdating ng panahon ay maraming lalapit sa Panginoon na magsasabi, Panginoon, kami po ay naglingkod sa iyo at kami ay pupunta sa iyong kaharian. Ngunit ito yung sinasabi ng Panginoon, hindi tayo kilala. In short, maraming mga Kristyano din na palso o hindi tamang pananampalataya sa kanilang buhay o pagsunod sa Panginoon. Nais ko iparating sa iyo, kaibigan, na anong purpose ng iyong buhay na ikaw na nanatili sa mundong ito. Marahil ay di mo pagaksaya ng panahon ng salita ito, matakot ka sa Panginoon at sa iyong sarili, pagkat hindi biro pag ikaw ay namatay. Kapatid, kung ano man ang mga hakbang na mali, ay iwasan mo na yan. I-focus mo ang iyong sarili. Hindi ka nag-iisa dito sa mundo. Nais kong iparamdam sa iyo na nabibilang na at malapit na pagdating ng panahon. Oo, marahil abala tayo sa gawain na pangmaterial na kailangan na tamasan natin upang matugunan. Ngunit sabi ng Panginoon na kailangan nating unahan siya. Kapatid, pagdating ng panahon, lahat ng mga inanaing natin palusot ay hindi ng pagkikinggan ng Panginoon. Habang may buhay ka pa, ay gawin mo na ang nararapat. Mahalin mo ang iyong kapwa, ibigay mo ang the best, ipakita mo ang mga naisin ng Panginoon na tamang asal, na meron kang pananampalataya at respeto sa iyong kapwa. Kapatid, kung meron kang pananampalataya, buhayin mo to sa pamamagitan ng panalangin at iyong ipahayag na ikaw ang tunay na anak ng Diyos. Ay sinasabi ko sa iyo, kapatid, huwag mong pabayaan ang buhay natin ay maiksi. Huwag mong pabayaan ang iyong buhay na maging kampante kung ano ang iyong ginagawa dito sa mundo. Marahil tumatak sa isip mo na matagal pang pagdating ng panahon, ilang dekada, bilyon na nagsasabi na darating Panginoon. Kapatid, mapalad ka. Hindi dumating yun na agad-agad na dumating ng Panginoon. Kung dumating yun, hindi ko masasagot kung ikaw ay ligtas. Ang masasabi ko lang ay hindi ka bahagi sa Panginoon kung hindi ikaw nagpahayag sa kanyang kaharian at ikaw ay hindi makasarili na ikaw ay nakakilala at alam mo ang salita ng Panginoon. Sa lahat ng mga Kristiyano, kadalasan ay nahilang pababa, at yun ang motivation sa kanilang isip na sila ay kampante, na sila ay ligtas na at wala silang nagagawang pagkakamali sa kanilang buhay. Doon sila nagkakamali. Chapter 21, Mateo, na nagsasabi doon na sila ay nagpahayag ng salita ng Diyos, ngunit hindi sila kilala ng Panginoon. Gumawa sila ng mga kababalagan, ngunit hindi sila kilala ng Panginoon. Nakikilala ng Panginoon sa kanilang puso. Mayroong mga mananampalataya na pakitang tao lamang. Pagdating sa loob ng church, akala mo ay alam ng salita ng Panginoon, ngunit paglabas ay mas masaol pa sa aso, sa leon, sa kanilang lumalabas sa kanilang bibig. Ganun sila magmata. Mga kapatid, mga magulang, kung maririnig mo to, kaibigan, huwag mong pagsasanang aksayain ang pagkakataon. Kahit 5 minuto man lang ay ikaw manalangin at dumulos sa Panginoon na siya ay kumilos sa iyong buhay. Paalala itong kapatid, sa lahat na makaabot man itong salita ng Panginoon, ay ninanais ko ay ikaw ay manampalataya. Ipakita mo ang iyong paninindigan
bilang ikaw ang may mabuting tao na nakakilala sa Panginoon. Hanggang dito na lang mga kapatid, nais ko ibahagi ito na mayroong takot at nawa po ay makarating sa inyo. God bless you at pagpalain ng Panginoon at anumang pinagdadaanan, ang Diyos ang siyang magbibigay ng solusyon at ginawa sa inyo. Ito ang aking ipinapahayag sa inyo at pinaparating ng Panginoon sa bawat sa atin.